Good day everyone. This is my report. It's all about Chapter 8 Negotiation Approaches. So, a crisis situation as seen by the law enforcement officer is any event that involves individual, usually two or more person in conflict, who are rich such as debilitating mental states. They seem to have lost their ability to cope with a situation though what one would consider normal method, such as discussion or negotiation. So, what is negotiation approaches? So, the negotiation approaches are a systematic process of starting work on the task of negotiating and dealing with hostage taker, wherein the primary consideration are argument of term and condition between the police authorities and the suspect, and which necessary for the release of hostage. So, ang negotiation approaches kuno nga ay parang mga diskarte ng mga negosasyon daw para na isang sistematikong proseso ng pagsisimula ng trabaho sa isang gawain na nakikipag-ayos at nakipagharap sa mga hostage takers. So, kung saan ang mga pangunahing pagsasalang-alang daw ay ang pag-aayos ng mga tuntunin at kondisyon sa pagitan ng mga otoridad ng pulisya at ng suspect, at kung saan din ay kinakailangan para sa pagpapalaya ng hostage. So, may three necessities of negotiation approach kita. First is negotiation reduce stress and tension. Stress and tension daw are inherent part of any hostage situation. So, ang stress at tension daw ay likas na bahagi ng anumang sitwasyon ng hostage. So, binabawasan daw ito ng mga negosasyon ang stress at tension. Second is negotiation takes time. Time allows the hostage taker reevaluate his or her position and consideration alternatives to his present course and action. So, ang second naman ay ang negosasyon ay nangangailangan ng oras, binibigyan ng daan ang hostage taker na suriin muli ang kanyang posisyon at isaalang-alang ang mga alternatibo sa kanyang kasalukuyang aksyon. Finally, negotiation is not only way to resolve a hostage situation, but is the most preferred way open either parties, the police or law enforcement officer, and the suspect. So finally naman ay ang negosasyon ay hindi lamang ang paraan upang malutas ang sitwasyon ng hostage, ngunit ito ang pinakagustong paraan na bukas sa alinmang partido ng pulis o opisyal na pinapatupad ng batas at ng suspect. Principles of negotiation approaches. So, number 1, the hostage has no value to the hostage takers. The victim only value is told to get what the hostage takers want, not from the hostage but from the police authorities. So, number 1 kuno ay walang halaga daw ang hostage sa hostage taker. Ang tanging halaga lang ay ang biktima na upang makuha ang gusto ng hostage taker, hindi mula sa hostage ngunit mula din sa mga otoridad ng pulisya. So, number 2, to successfully negotiate, there must be a need to live on the part of hostage taker because a hostage taker who is bent on killing himself or herself is non-negotiable case. So, number 2 ay magipag-ayos daw ng matagumpay upang kailangan ibahagi ng hostage taker dahil ang isang hostage taker ay desididong patayin ang sarili
or di kaya isang negotiable case. Number 3, preventing violence in hostage situation is the inherent of the hostage taker as it is the police authorities. Number 3 ay ang pag-iwas daw sa karahasan ng isang sitwasyon ng hostage or ng interes ng hostage taker tulad ng mga otoridad ng pulisya. Number 4, priorities in hostage situation include the prevention of life, the apprehension of hostage taker, and the recovery and protection of property. So sa number 4 is kabilang sa mga prioridad ng sitwasyon ng hostage ay pangangalaga sa pagdakip ng hostage taker at ang pagbawi ng proteksyon ng mga ari-arian. Guidelines in negotiation approach. Number 1, assess the situation. So, in the assisting the situation, so kailangan mo identify what is the cause of the crisis and what can be done diffuse the hostility. Number 2, listen and observe. In a crisis situation daw is the most effective techniques is to make an effort para makita mo exactly kung ano ang mga nangyayari. Number 3, take immediate corrective action. So, the adversaries must be separated kag naka-isolated from each other. If arrest is warranted, the negotiator kailangan immediately kag have an offender removed. So, number 4, crisis diffusion techniques is the negotiator attempting to diffuse crisis situation. So, may mga suggestion kita to consider. Letter A, he or she must establish eye contact with the person he or she addressing. This is often indicates sincerity and willingness on the part of negotiator to listen. Letter B, keep one's voice low and speak slowly with an agitated adversary. His or her attempts to shout ouch his or her attempt to outshout or dominate the conversation are not likely to work. Letter C, nonverbal communication shall indicate openness and willingness to listen. Letter D, attempt to compromise. If the person he or she is addressing feels that there is some dignity even being taken in custody. Letter E, touching the person who or she is talking may help keep the lines of communication open. So this is one he or she has to play by ear. So number 5, follow up. Even if the negotiator has diffused the crisis situation, he or she has probably not solved yet any problem. So sa number 5 ay kahit na tinatanggihan daw ng negosyador ang sitwasyon ng krisis, malamang na hindi pa niya nalutas ang anumang problema. Sa pinakamainam, malamang na ipinagpaliban lang niya ang mga problema. Good day, ma'am. Good day, classmates. My report is all about applicability of negotiation approaches. Number 1,
The paranoid schizophrenic approaches. The organization approaches to paranoid schizophrenic are as follows. Paranoid schizophrenic are usually above average in intelligence, and because of this, the negotiator should be careful about attempting to trick or lie to them. The best approach is to accept their beliefs as being true for them and do not try to argue or convince them that their beliefs are wrong. So, ang number 1 ko no ay ang schizophrenic approaches. Ang mga diskarte sa negosyasyon sa paranoid schizophrenic ay ang mga sumusunod. Paranoid schizophrenic ay karaniwang above average sa katalinuhan, at dahil dito ang negosyador ay dapat maging maingat sa pagtatangkang linlangin o magsinungaling sa kanila. Ang pinakamahusay na paraan ay tanggapin ang kanilang mga paniniwala bilang totoo para sa kanila, at huwag subukang makipagtalo o kumbinsihin sila sa mali ang kanilang mga paniniwala. Number 2. The manic depressive approaches. The negotiation approaches to manic depressive are as follows. When negotiating with manic depressive, understand and support should be provided. The negotiator should continually reassure him or her that he or she has self-worth, and the negotiation should not try to underestimate the situation by saying that what he or she is doing bad. So, ang number 2 kuno is ang manic depressive approaches. Ang mga diskarte sa negosasyon sa manic depressive ay ang mga sumusunod. Kapag nakikipag-usap sa manic depressive, dapat ibigay ang pag-unawa at suporta. Ang negosyador ay dapat na patuloy na tiyakin sa kanya na siya ay may pagpapahalaga sa sarili, at hindi dapat subukan ng negosasyon na malitin ang sitwasyon sa pagsasabing masama ang kanyang ginagawa. Number 3. The inadequate personality approaches. The negotiation approaches to inadequate personality are as follow. Do not bring parents, friends, and significant others to the physical objective. Number 3 kuno is ang mga diskarte sa negosasyon ay hindi dapat na personalidad ay ang mga sumusunod. Huwag dalhin ang mga magulang, kaibigan at iba pang mahalagang bagay sa pisikal na layunin. Number 4. The antisocial personality approaches. The negotiation approaches to antisocial personality are as follows. It is important to remember that he or she is self-centered and will attempt to make things easier for himself or herself. Be careful about making tricks, or he or she is usually streetwise, police-wise, and expect to be tricked. He or she needs frequent ego stimulation, and often he or she is familiar with the judicial system, so do not make promises that cannot be believed. Ang number 4 kuno is ang mga diskarte sa negosasyon na antisocial na personalidad ay ang mga sumusunod. Mahalagang tandaan na siya ay nakasentro sa sarili at subukan na gawing mas madali ang mga bagay para sa kanyang sarili. Mag-ingat sa paggawa ng mga panlilinlang. Karaniwan siyang matalino sa kalye at marunong sa pulisya, at umaasa sa malinlang siya. Kailangan niya ng madalas na pagpapasigla ng ego, at kadalasan ay pamilyar sa sistema ng hudisyal. Kaya huwag gumawa ng mga pangakong hindi matutupad. Number 5. The common criminal approaches. The negotiation approaches to common criminal are as follows. The negotiation approaches to prisoner hostage taker who does not plan very well. The preferred response to this type of indulgent and police of law enforcement, and he or she often lack conscience of the unruly individual person. So ang number 5 ko if rapid action is not possible, negotiation should continue ang mga diskarte sa negosasyon sa karaniwang kriminal, and if the hostage
Siya ay prison isang guard uri ng tao na or hindi police or law masyadong enforcement nagplano. officers, Ang the kriminal risk ay of madalas na injury increase. mapagbigay sa Ang sarili at number mapusok. 6 kuno is At siya ay madalas na walang konsensya o ang mga pagmamahal diskarte sa sa negosasyon iba. Number 6. The prisoner hostage taker approaches. The negotiation approaches to prisoner hostage taker are as follows. The prepared response to this type of incident is a period police of law enforcement action before true leaders of the unruly individual person can emerge. If rapid action is not possible, negotiation should continue as if dealing with a mentally normal criminal. And if the hostage are prison guard or police or law enforcement officers, the risk of injury increased. Ang number 6 ko no is ang mga diskarte sa negosasyon o sa presong hostage taker ay ang mga sumusunod. Ang gustong tugon sa ganitong uri ng insidente ay isang mabilis na aksyon ng pulisya o pagpapatupad ng batas bago lumitaw ang mga tunay na pinuno. Ang hindi masupil na individual na tao. Kung hindi posible ang mabilis na pagkilos, ang mga negosasyon ay dapat magpatuloy sa parang makipag-usap sa isang normal na pag-iisip na kriminal. At kung ang mga hostage ay mga gwardya ng bilangguan o pulis o mga opisyal na pagpapatupad ng batas, ang panganib ng pinsala ay tumataas. Combination of negotiation approaches. It is important to acknowledge that in practice, most negotiators utilize combination of negotiation approaches as follows. Number 1. Structural approaches. Structural approach to negotiation considers the negotiated outcomes to be function of the characteristics or structural features that define each particular negotiation. So, ang number 1 ko is sinasalang-alang ng structural na diskarte sa negosasyon ang mga resulta ng negosasyon bilang isang function ng mga katangian o mga tampok na struktura na tumutukoy sa bawat partikular na negosasyon. Maaring kabilang sa mga katangiang ito ang mga tampok, gaya ng bilang ng mga partido at mga isyong kasangkot sa negosasyon, at ang komposisyon o relatibong kapangyarihan ng mga nakikipagkompetensyang partido. Number 2. Strategic approach. Strategic approach is also a model of rational choice. The negotiator is viewed as rational decision makers with known alternatives who make choices that are guided by their calculation of which option will maximize their ends or gains. Frequently describe a payoff. Actor choose from a choices set of possible action in order to achieve the desired outcomes. So, bali ang number 2 is ang diskarte ay isa ring modelo ng makatwirang pagpili. Ang negosyador ay tinitignan bilang mga katwirang gumagawa ng desisyon na may mga kailangang alternatibo na gumagawa ng mga pagpipili na ginagabayan ng kanilang pagkalkula ng aling opsyon ang magpapalaki sa kanilang mga layunin o mga pakinabang na kadalasang nailalarawan bilang mga kabayaran. Ang mga aktor ay pumipili mula sa isang pinili na hanay ng mga posibleng aksyon upang makamit ang nais na resulta. Number 4. Concession approach. The concession approach shares feature of both the structural approach and the strategic approach. It describes a different kind of mechanism that concerns on learning. Ang number 4 ko na is concession approach. Bagamat ang concession approach ay nagbabahagi ng tampok na parehong structural approach at strategic approach, ito ay naglalarawan ng ibang uri ng mekanismo na
nakasentro sa pag-aaral. Ang diskarte na ito ay tumitingin sa negosasyon bilang isang proseso ng pag-aaral kung saan ang mga partido ay tumutugon sa isa't isa bilang isang pag-uugali ng konsensyon. Elements of negotiation approaches. Various authorities in the field of crisis management have summed up their approaches to the integrative bargaining with what they call in the 7 essential elements of negotiation approaches as follows. Number 1. People. The first element involves the people. One rule for the principled negotiator is to separate the people from the problem. Number 2. Alternatives. In order to set realistic goals, negotiator must start by considering certain demands questions. That is, where each side will be no agreement is reached, and what alternative solutions are available for meeting the negotiator's goals. If he or she cannot count the cooperation of the other side, attention the alternative is an important feature of distributive or integrative based approaches. So ang number 1 at number 2 kuno is people. Ang unang elemento ay kinabibilangan ng mga tao. Ang isang tuntunin para sa may prinsipyong negosasyon ay ang paghiwalay ng mga tao sa problema. Nangungulugang ito ng paghahanap ng isang paraan para paglutas ng isang problema na hindi nakakambala sa mga personal na elemento at nakagkakaroon ng isang kasunduan sa paraang mapangalagaan ang relasyon. Number 2. Alternatives. Upang makapagtakda ng makatotohanang mga layunin, ang negosyador ay dapat magsimula sa paggamit ng pagsasaalang-alang na isang mga pangunahing katanungan. Iyon ay kung saan ang bawat panig ay magiging kung walang pagkasunduan, at anong mga alternatibong solusyon ang magagamit para matugunan ang mga layunin ng negosasyon kung hindi siya umaasa sa pakikipagtulungan ng kabilang panig. Ang pansin sa mga alternatibo ay isang mahalagang katangian ng distributive or integrative based approach. Number 3. Options. Once parties have begun to build a relationship and exchange information in order to gain a clearer understanding of the interest at stake, both parties should turn to task in generating options. Number 4. Relationship. Engaging in reasonable for principled negotiation will help to maintain a good relationship with the other side of the negotiators. As the relationship grows in strength, the crisis management team will be better able to negotiate with the hostage takers based on the store of goodwill that has been built between them. So, ang number 3 ang number 4 ay kapag nagsimula na ang mga partido na bumuo ng relasyon at pagpapalitan ng impormasyon upang magkaroon ng mas malinaw na pag-uunawa sa mga interes na nakataya, dapat na bumaling ang parehong partido sa gawain ng pagbuo ng mga opsyon sa negosasyon. Ang mga opsyon ay posibleng solusyon sa isang problema pinagsaluhan ng dalawa o higit pang partido sa integrative bargaining. Ang mga opsyon ay kumakatawan sa mga posibleng paraan ng pagtugon sa pinakamaraming interes ng pagkabilang partido hingkit sa maaari. Number 4. Relationship. Ang pagsali sa makatwiran
o may prinsipyo negosasyon ay makatulong upang mapanatili ang mga magandang relasyon sa kabilang panig ng negosasyon. Habang lumalakas ang ugnayan, ang pangkat ng pamamahala ng crisis ay magiging mas mahusay na makipag-ayos sa mga hostage takers batay sa tindahan ng mabuting kalooban na binuo sa pagitan nila. Number 5. Legitimacy. When bargaining over positions, negotiator create a situation in which one side must concede his or her original claim in order for the negotiations to be successful. Number 6. Commitments. A negotiated settlement is only enduring if all parties honor to the commitments they made. Those that fail to follow through in their promises tend to suffer a loss integrity and be subjected to the resentment of the other side, and as a consequence, producing risk on the other party in the negotiation, and to the other personalities that are outside of the negotiation will refuse to deal with them into future. Number 5 ko na 6 is number 5. Kapag makikipagsundo sa mga posisyon ng ang negotiator ay lumikha ng isang sitwasyon kung saan ang isang panig ay dapat tanggapin ang kanyang original na paghahabol upang maging matagumpay ang negosasyon. Number 6. Ang isang napagkasunduang kasunduan ay manatili lamang kung nagigagalang ng lahat ang partido ang mga pangakong ginawa nila. Ang mga hindi tumutupad sa kanilang mga pangako ay magdurusa sa pagkawala ng integridad at mapapasa ilalim sa mga loob ng kabilang panig at bilang resulta ay magdudulot ng panganib sa kabilang partido na sa negosasyon at iba pang mga personalidad na nasa labas. Number 7. Communication. Negotiation is only possible through communication. Good communication can change attitudes, preventing misunderstandings and help to improve relationship. Moreover, good communication skills are essential to cogently relay message and to truly understand the message of the other side. This means listening na to praise they see themselves. So ang number 7 ko na is ang negosasyon ay posible lamang na sa pamamagitan ng komunikasyon. Ang mabuting komunikasyon ay maaaring magbago ng mga saloobin, maiwasan ang hindi pagkakaunawaan at makatulong na mapabuti ang relasyon. Higit pa rito, ang mga mahusay na mga kasanayan sa komunikasyon ay mahalaga sa kung gently relay mensahe at upang lubusang maunawaan ang mensahe ng kabilang panig. Nahulugan ito ng pakinig, hindi sa pararilang nakikita nila ang kanilang sarili. Models of negotiation approaches. Number 1. Principal negotiation. Isang bilog sa mga pinakaunang modelo at negosasyon nga ginpropose nanday Roger Fisher 1922-2012 ag William Uray 1952-2019. Tag-prinsipyadong negosasyon ay nakatuon sa tawag nga interested base nga paraan it paglutas ng hidwaan. The models advocates for fundamental principle of negotiation as follows. Letter A. Separate the person from the problem. Dapat kuno iwasan tag pagbibintang ag alitan ito ring tag problema nga bilang sambilog nga bagay nga dapat ayuson it magkaibahan. Letter B. Focus on mutual interest instead of individual position.
Halimbawa sa letra B nga rahay, gausay it mga interes nga pareho it daywang panig imbes nga mag-away tungkol sa magkahiwalay nga posisyon. Halimbawa sa letter C nga ra, andang layunin it mga opsyon nga hindi lang nga sambilog nga panig tag makikinabang kundi parehas nga panig. Sa letter D nga ra, gagamit it mga makakatuhanang nga pamantayan o standard sa paghusgait kasunduan para maging patas tag resulta. Targeting pasno nga ra, sambilog nga modelo at negosasyon nga gabulig sa mga tawo nga malampasan tag pagtanggi o hindi pagkasundo. Tagsadikara nga ra, kailangan ko iwasan at investigador ang agarang pagtugon o pagkakaroon ng emosyonal na reaksyon. Dapat niyang isipin ang sarili bilang tagamasid sa proseso ng negosasyon sa halip na isang aktibong kalahok. Parang isang taong nakatayo sa balkonahe na nanonood ng dula sa entablado. Nakikita niya ang kabuuan ng sitwasyon ng walang emosyon. Sa ganitong paraan, makakaiwas siya sa galit, pagtatalo o anumang emosyon na reaksyon na nagpapabuti sa kanya, kakayahang magdesisyon ng malinaw at may maayos na pananaw. Sa number 2 nga ra, kailangan ilarawan ng negosyador ang kalaban o hostage taker bilang kaalyado, hindi bilang kalaban. Ang layunin ay magtatag ng koneksyon at pag-unawa sa pananaw ng kabilang panig upang mabawasan ang tensyon at mapadali ang paghahanap ng solusyon. Sa ganitong paraan, mas magiging bukas ang kabilang panig sa negosasyon at magkakaroon ng mas malalim na ugnayan na makikinabang ang lahat. Sa number 3 nga ra, kailangan baguhin ng negosyador ang paraan ng pagtingin sa mga hinihingi ng hostage taker. Ibig sabihin, kailangan niyang i-reframe o baguhin ang mga hinihingi upang hindi ito maging direktang labanan o tunggalian. Sa mga halip na tanggapin ang mga hinihingi na posibleng magdulot ng pag-aalangan at paglaban. Binabago ng negosyador ang paraan ng negosasyon upang mapadali ang pag-usad at mabawasan ang resistance mula sa kabilang panig. Sa pang-apat nga ra, ang layunin ng negosyador ay gawing madali para sa kabilang panig na magsabi ng oo kaysa hindi. Ibig sabihin, kailangan. Tagsadikara nga rahay, hakbang na ito ay nagpapalawak sa ika-4 na hakbang sa pamamagitan ng hindi lamang pagpapadali sa kabilang panig na magsabi ng oo kundi pati na rin paggawa ng mga kondisyon o sitwasyon na mahirap para sa kanila na magsabi ng hindi sa pamamagitan ng paggawa ng desisyon na paborable o mahirap tanggihan. Pinabataas nito ang posibilidad na magtagumpay ang negosasyon at malutas ang isyu ng maayos. Number 3, the crisis bargaining model. Ang modelong ito ay nakatuon sa uri ng negosasyon na ginagamit ng mga partido sa negosasyon at pagtukoy sa pagkakaiba ng mga krisis. Tulad ng distributive o normative na negosasyon at integrative. Tulad ng distributive o normative na negosasyon at integrative o bargaining. Number 4, the SAFE model of crisis negotiation. Ang modelong SAFE ay isang mahalagang bahagi ng kasangkapan ng mga negosyador ngayon. Ito ay binubuo mula sa kombinasyon ng mga pananaliksik sa agham, ng pag-uugali at mga pananaw mula sa aktibong negosyador sa krisis. Ang modelong ito ay nagbibigay ng isang partikular na balangkas para sa pagpapababa ng tensyon at paglutas ng mga sitwasyon ng krisis sa pamamagitan ng iba't ibang mabisang estrahiya sa isang plano ng komunikasyon upang positibong maimpluwensyahan ang mga ugali ng kabilang panig. Ang SAFE framework ay tumutukoy sa 4 na pangunahing trigger o sanhi ng pagpapababa ng tensyon.
Letter A. Substantive demands. Ang mga korektong hinihingi ng kabilang panig. Letter B. Attainment. Ang pagkakaroon ng ugnayan at pag-uunawa. Letter C. Pace. Ang pagpapahalaga sa dignidad ng kabilang panig. Letter D. Emotion. Ang pagtutok sa emosyon ng kabilang panig. Number 5, the Behavioral Influence Theory Model. Isa sa pinakabago at pinaka-epektibong model ng crisis negotiation ay ang BIMS. Ang modelong ito ay nakabatay sa mga prinsipyo ng aktibong pakikinig at binibigyang diin ang kahalagahan ng proseso ng pagbuo ng relasyon sa pagitan ng negosyador at ng kabilang panig upang makamit ang isang mapayapang resolusyon. Ang relasyon na ito ay isang mahalagang elemento sa matagumpay na paglutas ng mga sitwasyon ng barikid at krisis. Ang BIMS ay may mga katulad na konsepto sa mga modelo ng motivational interviewing, kung saan mahalaga ang paggamit ng mga kasanayan tulad ng empatiya, rapport at pakikinig upang mapadali ang pagbabago ng ugali ng kabilang panig. The Cylindrical Model of Crisis Communication or CMCC. The CMCC highlighted the complex nature of negotiation, focusing on level of interaction, motivational emphasis, and behavioral intensity within negotiation. This model was compiled by utilizing qualitative data from 9 resolved cases of hostages negotiation with result of analysis via non-metric multidimensional scaling resolution, revealing clear empirical support for the cylindrical nature of communication behavior. Ang modelong ito ay nagmumungkahi na ang negosyador ay naglalayo na ilipat ang mga paksa ng progresibo upang ilipat ang mga paksa mula sa di-aktibong pakikilahok na interaksyon hanggang sa isang antas ng pakipagtulungan na maaring batay sa pagsariling interes sa pamamagitan ng isang normatibo at kooperatiba na komunikasyon na nagreresulta sa pagkakasundo ng interes ng mga Structured Tactical Engagement Process Model or STEP. This model provides a framework for both understanding and influencing a barricade subject behavior in order to reach a peaceful resolution by utilizing principles from the trans-theoretical stage of change model. It is proposed that in the line with any form of behavior, a crisis situation has to go through 4 stages in order to reach successful resolution. The stages consist of the following. Letter A, pre-contemplation, B, preparation, C, action, and D with the final stages resulting in behavioral change that result in successful and peaceful resolution. Ang modelong ito ay nagbibigay ng balangkas para sa parehong pag-unawa at pag-impluwensya sa gawi ng isang nakabarikada na paksa upang maabot ang isang mapayapang resolusyon. Iminungkahi na alinsunod sa mga anumang anyo ng pag-uugali, ang isang sitwasyon ng crisis ay kailangang dumaan sa 4 na yugto. Una, pagmumuni-muni. Pangalawa, paghahanda. At pangatlo, pagkilos. At pang-apat, ang huling yugto na nagresulta sa pagbabago sa pag-uugali ng naresulta sa matagumpay at mapayapang negotiation approaches. Negotiation approaches has come to be known as one of the law enforcement most effective tools, and this statement is consistently supported by the successful resolution of tens of thousands of hostages, barricade, attempted suicide, and kidnapping causes in the world. The basic elements of this protocol include: number 1, isolate and contains the hostage taker and secure the perimeter. Number 2, provide for scene control
This may involve mobilizing EMS, controlling the traffic, and dealing with the media. 3. Establish some form of communication with the hostage taker as soon as possible. Number 4. Employ socialized communication strategies such as rapport and listening. 5. Respond appropriately to the demands and deadlines. 6. Structure the surrender and resolution of the crisis if necessary. Number 7. Utilize operational and stress debriefing techniques on hostages, hostage taker, and CMT as appropriate. About sa protocol in negotiation approaches, ay di kara nambal nga bilang law enforcement professional dapat naton matutunan ro elements of protocol agud maging epektibo ag males ro harm agwait mamatay, and also maging successful ro atong on negotiation approaches. It is clear from the variety of models which have been advised to account for effective negotiation strategies that there is no singular theoretical blueprint which can be adhered to in order to achieve successful resolution of crisis situation. It seems prudent to suggest that a combination of strategies or techniques may be useful depending on the circumstance of the crisis situation. It's also important to note that the model discussed above relates specifically to the culture or society in which they were devised, and as such may not be directly applicable cross-cultural. Dikara sa perspective on negotiation approaches ay ginahambal nga tanan nga nabanggit sa topic kara about negotiation approaches hay ma-execute or maobra itama ra depende sa sitwasyon agud maging matagumpay kita sa pag-negotiate sa mga crisis.